Papakita ko po sa inyo yung epekto po ng one side na in-apply po natin. So ito po yung sinasabi ko nung nakaraan. Ito pong damo na ito na medyo malaki na. Ito po, after po ng 11 days, yan. So naapektuhan po itong damo na ito para pong palay. Ito po yung damo lang na kaya pong patayin ng one side. Ano po? So maliban doon, wala na pong iba. So yan. So kung makikita po ninyo, itim na po yung kanyang tangkay. So dire-diretso na po yan mamamatay. So hindi po niya bibiglayin na papatayin. Hindi po yung kagaya ng ibang herbicide na pag in-apply mo, patay ka agad after 3 days. So ito po hindi po. So 15 days hanggang 20 days makikita po na may green-green pa. Ano po, dahan-dahan po niya yan na pinapatay. At sa ibang damo naman, yung epekto ng ating herbicide, kung mapapansin ninyo, ito may mga damo pa rin na kulay green. So bagaman, itong mga damo po na ito ay yan, nabansot po yan. Hindi po niya mapapatay totally, pero hanggang ganyan na lang po yung buhay ng damo na ito. So mababansot po niya. Ano po? So itong iba na ito, yan na lang po, hindi na po yan lalaki. Hanggang sa makokoberan na po ng ating mga kamote. So ito, malapit na pong mag-close. Tapos wala na pong makitang mga lupa. Okay, pag na-close po ito, o nakoberan po ito ng mga dahon ng kamote, hindi na po yan tutuloy na lalaki. Ano, hanggang ganyan na lang po. Kamote po natin, kung mapapansin ninyo, after 15 days ay green pa rin po. Okay, malago. Papakita ko po sa inyo, lapit natin. O yan, malagong malago po yung ating kamote. Pero yung mga damo po natin, yan, mga bansot na po yan. Yung iba po, halos namatay na po yung iba. Okay po. So yan po yung epekto ng Nomini 1. Okay. So papatayin po niya yung iba babansutin po niya yan. Bansot na po yan. Hanggang po makover na po ng tangkay ng kamote. So pag nakoberan na po ng tangkay ng kamote, ito pong totally, kung wala nang makitang lupa, so yan, di na po lalaki yung damo. Ano po? At pag nakoberan na, so wala na pong lanag. Ano po? Wala na pong pangamba na may mga damo pang tutubo. Okay, yung ibang part, yan. So yan, dilaw na po yan sila. Okay? So, ibig sabihin, hindi na po yan tutuloy. Hanggang ganyan na lang po yung mga damo niya. Pakita ko po sa inyo yung sinasabi ko yung huling vlog ko na hindi kayang patayin ng one side at Nomini 1. So tingin po tayo ng damo na hindi po niya kayang patayin. Yung sinasabi ko po nung nakaraan. Okay, dito po. Ito po yung yan, kung papansin po ninyo, ito po yung damo na sinasabi ko nung una na hindi po kayang patayin ng one side at hindi po kayang patayin ng Nomini 1. Ano po? So ito siguro po yung kung medyo marami pong ganito ay mano-mano po natin patanggal po sa mga tao. Ano po? So yan po kapag malaki na. Ito, kapag ito po ay namulaklak, kagaya ito mayroon na po siyang bulaklak. Yan po. Pag meron na po siyang bulaklak at naging bunga po yan, kapag po yan ay nalaglag, so marami po yan. Ano po? Kaya yan po yung dapat ingatan. So depende naman po kung yung bukid natin ay may mga ganyang damo, kasi may mga bukid po na wala pong ganyang damo. So yan po yung update po ng ating kamote after 11 days po na ma-sprayhan ng herbicide. Yan. So kung mapapansin po ninyo sa aking pong kamote ay meron pong ganito. Yung dahon po ng kamote natin ay meron na pong butas-butas. Ibig sabihin may mga uod na po dito. So ang pangalawa po nating ititreat, since may uod na, meron na po ako napansin na pinagkainan ng uod. So yun po yung ititreat po natin. Sabihin po mag-i-spray po tayo ngayon dito ng insecticide. Ano po? So yung insecticide naman po, kahit na ano po ang pwede nating gamitin, pwede lang. Pero meron pong isinuggest yung tatay ko na nagamit na po niya, experiment po niya na medyo malakas na kayang patayin yung mga iba't ibang klase ng insekto na dumadapo dito sa ating kamote. So abangan po ninyo yung aking susunod na vlog kung ano po yung aking gagamitin na insecticide para po dito sa
mga talbos ng kamote para hindi po ubusin ng uod. Bali dito po sa amin ay may mga pagkakataon po na namamatay yung ating kamote. Ano po? So hindi naman po marami yung namamatay kundi pa ilan-ilan lang. So yun daw po sabi ng tatay ko ay epekto po yun ng dito po kasi sa amin. Halimbawa po mula umaga hanggang sa hapon, alas 3, alas 4 ng hapon ay maaraw tapos biglang uulan ng malakas. So minsan po yung ating kamote ay napapasma din. So nabubulok po yung pinakang pon ng kamote, yun po yung umpisahan na hanggang sa tangkay po niya ay malalanta. Pero sa ngayon, kanina po sa aking pag-ikot ay isa pa lang po yung aking nakikitang namatay. So wala pa naman po akong ibang nakikita. So, ibig sabihin ay bihira lang. Ano po? Yan. So sabi ng tatay ko, normal lang daw po yun na may mamatay. So mga 5% ang namamatay po sa itinanim nating kamote ay okay lang daw po yun. Okay? Hindi po 100% na itinanim po natin ay perfect na mabubuhay. Kagaya po nito, meron pa ako nakita ulit isa. Ito po siya. Oh. Yan. Mapapansin po ninyo, itong ating pong kamote ito, nabuhay po siya ng konti. Yan, tumubo pero namatay. So kung titignan po natin, ito po yung magiging puno niya. Yan. Meron pong puti-puti. Parang amag. Yan po yung umpisa ng pagkamatay niya. At pag may nakita po kayong ganito, so dapat po ay tanggalin po natin ito. Ano po? Kasi maapektuhan po niya yung iba pong kamote na yan, katabi po niya. Yan. So yun pa lang po yung pangalawa as of now na nakita ko na namatay. Ano po? Sana di na po madagdagan. Eto, so mayroon ako nakitang part na portion, medyo marami yung sinasabi kong damo na hindi namatay. Eto po siya. Okay. So yan. So yan, dapat mano-manuhin po natin kasi ito po ay matibay, kaya pong sumiksik sa mga dahon ng kamote kagaya po dito. Oh. Yan, nakipag-unahan po dito sa ating mga talbos ng kamote. Yan. Nalabas po yung kanyang ulo. So dapat ito po ay tinatanggal na po ng mano-mano. Tapos pwede lang pong ipatong na ganyan sa ating kamote. Pagka bunot, pwede lang po ipatong, mamamatay na po yan. Okay? Yan, lalo po kung nandito po kayo sa pinakang gitna at wala po tayong pagtatapunan, pwede lang pong nakangat na ganyan, ipatong po sa tangkay ng kamote.